Alright, mega love shoutout. O sad, mag-subtopic naman tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. So ito, anong nangyari at nagkagulo ang PNP? Oh, PNP at nagkagulo ang PNP at NBI. Nangyari? Tapos mga kamag-anak ni Bongo kumita ng 326 million. Nakapaw! Itong isa naman, Las Cañas. Okay, galaw ni Duterte, arrest warrant kay Las Cañas. Silipin pa natin iba. Ikuan natin to. Baka may upload. Yung mas maganda yung punto by punto eh. Mas mabilis matapos to. Wala nang intro-intro eh. Sinampahan ng reklamo ang Sunwest ni Zaldico. Ethics Committee Chairman si Robin na nawala. Ethics, walang ka-ethics. O, siya, sa live tayo. Sa live. 1 hour ago, sobra naman. Roque at DDS nag-aaway-away dahil sa humba. Anong humba? Anong humba yun? My goodness. Hindi, ito muna, yung PNP kasi nag-resign si Kwan, di ba? Si NBI Director Santiago. Tingnan natin to. Bilisan na lang natin to. Anong nangyari dito? With the best tasting dedication cakes. Red Ribbon, home of the best birthdays. Alright. Anong nangyari at nagkagulo ang PNP at NBI? Pasok. Attorney. Totohanan. Unyog mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati na magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay? Ayan, nakita ko kagad si Kabunyog Antonio Bensusiso Jr., si Jel Robles, nanonood sa atin sa Singapore. Shout out sa inyo, mga Kabunyog, nanonood sila sa atin sa ating YouTube channel, Tony Ricky Tumutorgo YouTube channel. Sa mga viewers ko sa Facebook, i-greet ko si Kabunyog. Ito, nakita ko na, kaagad-agad, nauna sa, naka-line up na nanonood si Kabunyog Albino Lee. Kabunyog Albino Lee, salamat sa patuloy na pagsuporta sa Bunyog. Kahel, shout out. Yung Palix Tolentino ng Iloilo, si Jeffrey Burungan, Maylad Adarni, shout out. Putes, shout out sa inyo mga kabunyog. Ma'am Lenny, shout out. Sa ating mga viewers, Lightero. Sa ating mga viewers sa alright, isa ko pang YouTube channel sa forward. Kay Denise Staples ba yan? Ayan, sabi siya pa natin, anong nangyayari at nagkakagulo? Anong nangyayari at nagkakagulo ang PNP sa ilalim ni Torre at ni NBI Director naman? Nagkakagulo rin ng NBI sa ilalim ni Jaime Santiago. Ano bang nangyayari sa inyo? All Walks of Life Vlogs. Kay Andy Rojas, good day rin po sa inyo. Bakit ko nasabing nagkakagulo? Mabuhay kayo, Kabunyog Verdi Badjola, Nika Cordeta, Manuel Oy. Bakit ko sinabing nagkakagulo? Nag-tender na, nag-submit na ng kanyang irrevocable record na resignation itong si NBI Chief Director Jaime Santiago. Mga kabunyog Ragna Chill, kumusta kayo dyan sa California? Danilo Gabiom. O ito mga kabunyog, si Director ng NBI Jaime Santiago ay nag-tender na ng irrevocable. Ibig sabihin, decided na talaga siya. Hindi na pwedeng mabawi yung resignation niya. Talagang resign na siya. Ayaw niya na. O, anong ibig sabihin niya? Nagkakagulo ang NBI? Mga kabunyog, ito naman sa PNP, ayan, may turf war naman, may away sa teritoryo, kapangyarihan. Sabi sa ilang artikulo, may turf war daw si PNP Chief General Nicolas Torre III at ang Secretary ng Interior and Local Government na si John Vic Remulla. Paano nangyari yan? Mayroong mga inappoint si General Nicolas Torre bilang siyempre PNP Chief, rinireshuffle niya. Siyempre, yung isang direktor ng PNP sa ganitong region, linipat niya sa ganito. Yung nasa Kamkrame na direct na official ng PNP, na mataas ang ranggo, linagay niya sa ganito. Karapatan niya naman yun at kapangyarihan. Kaya lang, hinarang ng NAPOLCOM. Ay alam naman natin ang NAPOLCOM, ang ex-officio chair niyan ay ang Secretary ng Interior and Local Government. So nagkakagulo sa PNP. Sa NBI naman, nag-resign na si Jaime Santiago. Ang rason na ginamit ni Jaime Santiago, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Jaime Santiago, grabe daw kasi ang smear campaign sa kanya. Grabe daw ang paninira sa kanya. Kaya bago pa daw siya ganap na masira at paniwala ang totoo ang mga paninira sa kanya, mag-resign na siya. O yan, mga kabunyog.
Nanonood sa atin si Rolando de Liba sa Magaraw. Kabunyog Rolando, kumusta? Arnel Sebastian, good morning. Shout out Kabunyog Arnel Cortez. So nakakalungkot ito. Bakit nakakalungkot ito? Ay mga inaasahan ito ni PBBM. Malaki ang mga papel ng mga ito sa ginagawa ni anong gobyernong Marcos. Mga kabunyog, ang NBI maraming pinapaimbestigahan diyan. Yung mga kriminal na yung mga kahit yung mga maraming mga criminal activities, korupsyon at ano paman, kailangan ang tulong ng NBI diyan. Ito namang PNP, lalo naman na kailangan ng PNP. Tapos ngayon nag-aaway-away sila. May epekto ito. Mayroong itong epekto sa ng administrasyon. Dapat mag-ayos sila. Shout out Jerry Pagirigan. Morning Carlito Ayo. Squishy, good morning din. Hillside Cebu. Ayan mga kabunyog nakakalungkot itong mga ito. Dapat sa kanila itigil na nila yung mga away-away nila. Itigil na nila yung away-away nila na yan within sa PNP, within sa NBI. Tingnan niyo mga kabunyog, mga kababayan. Nagkakagulo sila. Ang daming dapat nahabulin ngayon. Ang daming dapat nahabulin ang NBI. Ang daming dapat imbestigahan ng NBI. Ang daming dapat imbestigahan. Kaya nga National Bureau of Investigation tapos magre-resign itong si Santiago. Si Santiago magaling sana ito. Dating ito mga kabunyog, dating pulis, dating prosecutor, dating huwes. Imaginein mo yan. Imaginein nyo yung record na yan ni Director Jaime Santiago. Dating pulis, dating prosecutor, piskal, dating judge. Tapos ngayon na-appoint. Mag-iisang taon pa lang siya. Isang taon pa lang siya sa NBI. Ang dami. Ang daming niyang dapat pang gawin. Tapos magre-resign siya. Ang dahilan lang ng kanyang pag-resign ay daw siya? Nasasaktan daw siya sa mga paninira sa kanya. Ano ba yan? Ito namang si Director Jaime Santiago ng NBI. Pinagmamalaki mo, dati kang pulis. Pinagmamalaki mo, dati kang prosecutor. Pinagmamalaki mo, dati kang judge. Tapos masyado kang malambot, onion skin. Ay, wag. Masyadong sensitive. Tama ka, Kabunyog Daisy Kabating. NBI Director, mayroon daw kasing naninira sa kanya. Ito naman tungkol kay General Torre. Sabi sa artikulo ni Montulfo, si Montulfo kapatid ni Rapi siya ni Edwin. Ni Erwin. Ito yatang si General Torre, ayon kay Montulfo. Lumaki na yata ang ulo. Sumikat lang dahil sa pag-aresto kay Kibuloy at kay Duterte pagpadala sa ICC, na-appoint bilang PNP chief. Ngayon, naging arugante na. Yan ang sabi ni Montulfo. Arugante na daw, na akala niya, siya na ang hari na hindi na siya pwedeng pakialaman. Yun ang sabi ni Tulfo, ni Montulfo. Ang issue kasi ganito. Siyempre, ikaw na ang PNP chief. Okay? PNP chief na si Torre. Pag upo mo, yung mga official ng PNP, gusto mong siyempre palitan yan. Halimbawa, yung ganitong region, tingin mo, ilagay ko kaya sa region na ito. Gawin kong regional director dito si ganito. Si ganito na nasa opisina ng Krame, kunin ko, kaysa sa nandun lang siya sa opisina sa Krame, magaling siya kung nasa field, gawin ko siyang regional director ng Bicol. Ganun. Ganun yun. Yung regional director ng Bicol, kunin ko nga ito, magaling to sa ganito. Dito ko, ilagay ko sa operations, chief ng operations. Yun ang ginawa ni Torre. Rineshuffle niya yung mga officials ng PNP. Karapatan niya naman yun at kapangyarihan niya naman yun. Paano naman siya magiging effective na PNP chief kung ang mga tao na inabutan niya ay as is pa rin? Di ba? Kumbaga ang inabutan mong mga tao sa mga regional directors, mga staff directorates ng PNP Kamkrame, siyempre pag may nakita kang, ito, galaan ko dito, ilagay ko to dito, kapangyarihan mo yan, within your power yan. Ay ngayon, ang sinasabi, hindi raw yata nagustuhan ng National Police Commission yung mga ginawa ni Torre na reshuffle. Ay ang National Police Commission, ang ex-officio chair niyan, yung Secretary ng Interior and Local Government, si John Vic Rimulya. So ang ini-insinuate ngayon, ang pinapalabas nila Tulfo at ng iba pa, mayroong turf war. Mayroong turf war si Torre at saka si John Vic Rimulya. Pasensya na, wala akong access dyan. Hindi ko makumpirma kung may turf war nga sila. Pero sana walang ganyan. Ang daming problema ng bansa natin, ang daming problema. Alisin nyo yung mga turf war nyo na yan. Ito namang si Jaime Santiago, masyado ka namang malambot, judge, prosecutor, police officer.
Ito namang si General Torres sa si Remulla, kung mayroon nga kayong turf war, itabi nyo yan. Maraming dapat gawin ng PNP. Grabe. Anyway, ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Dito muna tayo kay Dito muna tayo kay Jaime Santiago. Ito nga muna ang usapan natin, ha? Si Jaime Santiago. Bakit? Ano bang nangyari? Itong si Jaime Santiago, mga kabunyog, mga kababayan, nag-tender ng courtesy resignation. Hindi courtesy, hindi pala courtesy. Irrevocable. Ang ibig sabihin ng irrevocable, wala na, decided na talaga siya. Ang reason niyang sinabi doon, ang unang paragraph pa lang ang sabi niya, kay PBBM kasi naka-address, hindi niya dinaan kay Boying Rimulya. Hindi niya dinaan kay Boying Rimulya. Secretary of Justice si Boying Rimulya, under niya ang NBI. Pero doon sa letter ni Jaime Santiago, ang nakalagay doon, naka-address sa presidente, pero through the executive secretary. Hindi natin alam. Bakit? Ano bang issue? Bakit hindi niya kinurse through sa kanyang hepe? Ang hepe niya, under siya ng secretary ng justice. O anyway, di natin alam. Ano bang issue talaga? Kaya nga, sabi ni Jaime Santiago, kaya nga, sa nakaraang buwan, dalawang mga mahalagang pangyayari ang na-accomplish namin sa NBI. Pinagmalaki ni Jaime Santiago yung dalawang malalaking achievements niya raw nitong nakaraang buwan. Ano yon? Yung entrapment operation sa mayor ng San Simon, Pampanga, doon kay Mayor Jun Punsalan. Ay di ba? Di ba yung mayor ng San Simon, Pampanga, in-entrap ng NBI. Nasa akto di umano na tumatanggap ng pera galing doon sa isang malaking corporation na may negosyo sa San Simon. Hinihinga ng 80 million. Kung pauna yata, 50 million ba o 30 million? Nalilito na. Ang dami ko na kasing inaalala eh. Ang pauna yata, alin ba yon? Ano ba yung pauna? Yung 50 million o 30 million? Kasi 80 million ang total, no? Sige, tulungan nyo nga ako. Tumatanda na talaga. 55 years old na ako. Oh. Ano ba yon? Ilan ba yung binigay? Yung na-entrap? Yung laman ng sa bundle na mga 500 pesos. Ha? Sa isang restaurant sa Clark, naaktuhan itong si Mayor Jun Punsalan, in-entrap ng mga NBI. Ha? Tumatanggap ng pera o 30 million. Salamat, Annalyn Escabarte. Salamat, natulungan mo ako. Oh. So, ang nangyari, yun ang isang pinagmamalaki ko. Ano ba talaga? Sabi ni Leonardo Blue, 50. Anyway, hindi ko lang natandaan. Basta 80 million yon, 80 million. Noon sa meeting na yun sa isang restaurant sa Clark, nandun yung mga NBI. Hindi alam nung mayor ng San Simon na ano na pala yun. Mga NBI na pala ang nandun sa entrapment. O, 30 million. O, sige. Okay, salamat sa inyo. Rolando Batan at Teresa at Midel. Okay, 30 million. Okay. Ng 30 million, nandun na yung NBI. Huli. Yun. Pinagmamalaki yun ni Jaime Santiago. Sabi ni Jaime Santiago, Mr. President, sumunod kami sa yung panawagan na labanan ng korupsyon. Nitong nakaraang buwan, in-entrap namin ang mayor ng San Simon. O, yan. Mayroon pa siyang binigay na isang halimbawa na accomplishment niya. In-entrap din namin ang councilor ng bayan ng Tiwi sa Albay, si Councilor Bron. In-entrap na naman daw nila. O, sabi niya, itong mga ito ay nagawa namin dahil sinusuportahan talaga namin ang panawagan mong sugpuin ang korupsyon. Lahat kasi yun, mga bribery, extortion eh. O. Kaya lang sabi niya, marami daw nagkaka-interest sa kanyang posisyon. Sabi ni Jaime Santiago. Mula nang mag-require ka sa amin na mag-submit ng courtesy resignation noong Mayo, marami nang may interest ng posisyon ko, sabi niya. Sinisiraan ako. Para hindi na ako masira kasi alam ko, kapag yung mga paninira sa akin, inulit ng inulit, magiging totoo ang tingin dyan ng iba. Bago dumating yung pagkakataon na yan na paniwalaan ang mga paninira sa akin, ako na mismo ang magre-resign bilang NBI director. O yun ang laman ng sulat ni Santiago. O, yun ang laman ng sulat. Ngayon, anong masasabi ko dyan? Ito namang si Jaime Santiago, masyado ka naman director, masyado ka namang malambot. Malambot. Director ka ng NBI. Ang galing ng record mo, pinagmalaki mo. Sabi mo pa nga sa sulat mo, dati ka yung umanong police officer, dati kang prosecutor, tapos dati kang judge. Sharpshooter. Dati kang police officer, dati kang prosecutor, dati kang judge. Oh, ipakita mo, hindi ka madaling mapaluhod. O, di ba? Kung mga paninira yan, iharapin mo, sasabihin mo, paninira lang yan, huwag kayong maniwala dyan. Basta ako, ginagawa ko lang yung gawain ko, ganoon. O, sabi ni Kikumaan, masyado kang papayas. Sayang, pinagmamalaki mo na nga yung record mo. Pinagmamalaki mo na, dati ka kamong police officer, dati kang prosecutor, dati kang judge. O, bihira nga naman ang ganun. Napuputol-putol ba ang sound natin? O sige, ayusin uli natin.
Di ba mga kabunyog? Saludo nga kami sa iyo eh. Ano bang nangyayari? Kung sa tingin mo tama ang ginagawa mo, wala namang mali sa ginagawa mo, panindigan mo. Eh, ang problema parang, ay, ano ba yan mga kabunyog? Ano ba itong nangyayari sa mga tao na to? Ha? Ano bang nangyayari, General Santiago? Director Santiago. Oh, sa totoo mga kabunyog, ha? Kung nga, pinatawag ako ng NBI nung nakaraang buwan, Mayo 14. Katatapos lang ng eleksyon, pinatawag ako ng NBI. Nireklamo daw ako ng NBI. Alam nyo naman yan. Nireklamo daw ako ng NBI kasi daw, yung aking vlog, ang title tungkol kay PBBM yun eh. Sinisiraan ko daw si PBBM. Sinisiraan ko daw ang gobyerno. Sabi ko, ano bang ginawa ko? Sinisiraan ko ang gobyerno. Pinagpaliwanag ako ng NBI. Nag-submit ako ng aking, pero hindi ko siniraan si Santiago. Hindi ko siniraan ng NBI. Kahit ginawa nila yun sa akin, na okay, pinagpapaliwanag nyo ako, di sige. Ganyan ako mga kabunyog. Pero sabi ko, bakit nyo naman sinabi na sinisiraan ko ang gobyerno? Anong paninira ko sa gobyerno? Yung daw kasing mga vlog ko, ganito, ganyan. O sige, anyway, sabi ko, wala, hindi ako naninira sa gobyerno. Wala akong live bilos na sinabi sa gobyerno, wala akong seditious. Pero hindi ko siniraan si Santiago noon, kahit nakakaano rin yon. O ngayon, saludo ako sa iyo, Director Santiago. Saludo ako sa inyo sa NBI sa ginagawa nyo. Yung ginawa nyong entrapment kay San Simon Mayor, kaming mamamayan, tinitingnan namin yun. Okay yun. Sana totoo nga yun. O, yun ba ang dahilan? Bakit ka nagre-resign ngayon? Bakit ka magre-resign? Dapat panindigan mo. Ha? Hi, Ray Luberita, kumusta po kayo? O, kumusta kayo dyan sa Subic, Sambales? O anyway, nalulungkot lang ako na umaabot sa ganyan itong si NBI Director Jaime Santiago. Pinagmamalaki niya na dati siyang police officer, dati siyang fiscal, o di dapat matindi ang dibdib mo. Matindi ang dibdib mo, Director. Saludo na nga kami sa ginawa mo. Imaginin mo, inintrap niya yung mayor, walang nagawa yung mayor. Di ba? Oh, sabi ni Zoe, huwag kang iyakin, Santiago. Judge ka, lawyer, hindi lang judge at lawyer. Police. Dati daw siyang police officer eh. Hindi ko alam anong ranggo. O di matindi ang sa kanyang matindi ang kanyang kayahan. Kaya nga saludo kayo. Di ba? Wag kang bibigay dahil lang sa, ang sabi niya kasi marami daw kasing smear campaign laban sa kanya. Normal yan. Pumasok ka sa gobyerno, ang smear campaign, normal yan. Tama. Normal yan. Ini-expect nyo, papasok kayo sa gobyerno, tapos ayaw nyo na, pinag-uusapan kayo. Ewan ko. Sayang, Director. SPO4 ba, Eduardo Cabrera? Ako mga kabunyog, kahit ako kinasuhan niya ng NBI, hindi ko sila siniraan. Ganyan ako. Karapatan nyo yan. O sige, kasuhan nyo ako. Sasagutin. Sinagot ko naman. Sabi ko, paano nyo naman nasabing sinisiraan ko ang gobyerno? Paano nyo naman nasabing, nag-i-insinuate ng Wala. Nagko-comment lang ako sa tingin kong mali. Panindigan ko yan. Pero pag tama naman kayo, sasaluduhan ko naman kayo. Ganun ako. Ganun tayo, mga kabunyog, di ba? Anyway, hindi ko alam ano bang nangyayari. Sa tingin ko may mas malalim na dahilan yan. May mas malalim na dahilan yan. Hindi lang yan dahil sa mga smear campaign na yan. Possible. Hindi yan. Pero sana wag. Dapat ang ano mo Director Santiago ng NBI. Ano pa mang paninira nyo sa akin, hindi nyo ako mapapatigil sa ginagawa ko. Kasi gusto kong tulungan ang presidente. Gusto kong tulungan ang administrasyon na sumpuin ang korupsyon. Tama. Ang mga inasal, di lang malaki. Di ba mga kabsat? So yun na nga mga kabsat. Agoy. Teka nga, mahaba pa ba to? Wait lang masat ha. Kung kayo ay, kung ginagawa nyo yan sa akin dahil doon sa huling operation na inintrap namin ang mayor ng San Simon na tumatanggap ng ng i-extort, hindi kami luluhod, hindi kami susuko. Kung dahil yan doon sa inuresto naming councilor ng Tiwi Albay, hindi kami susuko. Suportado namin ang programa ng gobyerno na sumpuin ang korupsyon. Kaya kung kayo na pinipilit kong siraan, alam ko ang tiwala ng taong bayan ay nasa amin sa NBI. Di ba? Di ba? Ganun sana eh. Anyway, awan ko ba? Ayaw kong sabihin na mga DDS na naman ang nasa likod niyan. Kasi sasabihin nyo na naman sa akin yan. Wala ka nang nakita kung DDS. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta yung nabasa ko sa sulat niya, yun ang sinabi niya.
Marami daw na nagsasabi sa kanya, naninira sa kanya. Hindi niya na daw kaya yung anuhin yan, mga paninira na yan. Bago daw ganap na masira ang pagkatao niya, reputasyon niya, mag-resign na lang siya. Irrevocable. Sayang. Sayang. Ha? Sayang, ano? Dito na tayo. Dito naman tayo kay General Torre. Ano Noon. ba dito kay General Torre? Ha? Anyari kay Ah, General Torre, meron ba? Ano yun? Hindi ako naniniwala kay Tulfo. Ako, unahin ko na kayo. Hindi ako naniniwala kay Mon Tulfo. Ang sabi kasi ni Mon Tulfo, si Torre daw, lumaki na ang ulo. Naging arugante na daw si Torre. Mga kabunyog. Sabi ni Mon Tulfo. Alam naman natin si Mon Tulfo. Si Mon Tulfo, kapatid ni Erwin at ni si Rapi. Itong si Rapi, saka si Edwin, pareho ito nag-aambisyon maging presidente, sa totoo lang. Kasi nga, walang pambato ang administrasyon sa presidente sa 2028. Mahina naman si Romualdez. Wala namang Marcos nang pwedeng kumandidato. Bata pa si Sandro Marcos. Hindi pwedeng magre-eleksyon si BBM. Si Amy Marcos naman, hindi naman katanggap-tanggap yan kila PBBM. So wala nang Marcos. Si Romualdez naman, wala rin si Romualdez. Sa survey, ang layo. Parang mitrang lalabas niyan sa Jody Benicia. Matatalo lang yan sa eleksyon. So, isa sa mga nakikita na pwedeng imanok ng Marcos, either si Rapi Tulfo o si Erwin Tulfo. Ang problema, mayroong lumilitaw na bagong pangalan. Mayroong lumilitaw na bagong pangalan. Si Torre. Si Torre. Lumilitaw ang pangalan ni Torre. Pwede siyang Really? gawing pambato ng Marcos. Ang isang ang pinopropose, Risa Hontiveros ang presidente, Torre ang vice-presidente. Kung baga magsasanib yung Dilawan sa kayong Marcos Camp. Mayroong ganun. So ngayon, biglang-bigla, ito tinitira na ni Tulfo si Torre. Ako sa tingin ko, parang nagiging threat kay Tulfo si Torre. Kaya tinitiran ni Mon Tulfo. Ako ganun yan. Tingin ko yan. Kasi si Torre, lumalakas ang pangalan. Parang posibleng alternative sa Tulfo. Pwedeng pag-isipan ng Romualdez at ng Marcos, wag na si Tulfo ang imanok natin. Total, hindi na nanalo si Erwin Tulfo. Hindi nag-top na chair. Dapat sana top na chair siya noong 2025. Dapat si Ben Tulfo, Bitag, dapat nanalo. Ay hindi nanalo si Ben Bitag Tulfo. Hindi nag-top na chair si Erwin. So ang iniisip nila dyan, baka pwedeng si Torre. Ngayon nga, may nakita tayo. May mga nakalagay na sa sasakyan. May mga nakalagay na, Torre. Mayroon ng mga sticker na Torre. So ngayon, malamang itong si Mon Tulfo, sinisiraan na si Torre. Ang sabi ni Mon Tulfo, mga kabunyog, mga kababayan, General Torre, lumaki na ang ulo mo. Arrogante ka ng masyado. Yan yung sabi ni Mon Tulfo. Sa tingin ko naman, hindi naman totoo yung sinasabi ni Mon Tulfo. Baka naman sinisiraan lang ni Mon Tulfo si Torre kasi nga parang nagiging kompetensya ng Tulfo si Torre sa posibleng imanok ng administrasyon sa 2028. Pwede yan. Pwede yan. Kaya ngayon sinisiraan na ni Mon Tulfo. Ako lang tingin ko lang. Pero sa isang banda rin ganito. Ano ba talagang nangyayari? Nag-aaway ba si si Don Vic Rimulya at saka si Torre? Kasi ang sabi doon sa artikulo ni Mon Tulfo, di ba ang Secretary ng Interior and Local Government si John Vic Rimulya? Ang PNP kasi under yan ng DILG. Under yan, nakapailalim yan sa Department of Interior and Local Governments. Kaya ang immediate na boss ni General Torre bilang PNP chief, yung secretary ng DILG. Ngayon, ayon doon sa mga kumakalat, may mga inappoint si Torre, may mga dinesignate na mga opisyal, reshuffle ng PNP, hindi raw nagustuhan ng NAPOLCOM. Hindi daw nagustuhan ng NAPOLCOM, National Police Commission. Ang problema, hindi naman talaga saklaw ng NAPOLCOM ang appointment sa PNP. Wala naman, hindi naman, oversight lang ang role ng NAPOLCOM. Masyado namang National Police Commission. Hindi naman kailangang aprubahan ng NAPOLCOM yung mga reshuffle sa PNP. Kapangyarihan naman talaga yan ni Torre. Ano bang issue doon? Bakit? Kailangan ba ni Torre ng paalam sa NAPOLCOM? Hindi naman ganun ang role ng NAPOLCOM eh. Sa batas, ang National Police Commission, oversight lang yan. Hindi naman yan, hindi subject sa approval ng NAPOLCOM ang mga reshuffle. Hindi ganun yun. Ano bang pinapalabas ng mga nagsasabi na yan na hindi na daw nire-respeto ni Torre ang NAPOLCOM? Hindi naman talaga saklaw ng NAPOLCOM ang gawain na yan. May power naman talaga at may authority ang PNP chief. Ang power ng NAPOLCOM oversight lang. Hindi subject sa approval ng NAPOLCOM ang mga reshuffle saka mga
pagbabago ng mga assignments within sa PNP. Within yan sa power ng PNP chief. Paano ka magiging effective na PNP chief kung wala kang power na mag-reshuffle ng mga tao mo? Alam nga namang pagdating mo ganyan yung setup ng organizational setup ng PNP. Si ganito nakalagay dito, si ganito nakalagay dito. Panahon yan ni Marbil. Pag upo mo ngayon bilang PNP chief, mayroon ka din naman power at authority magbago niyan. Kaya lang ang sinasabi ni Montulfo, hindi daw gusto ni John Vic Rimulya yung mga ginawa ni Torre. Kaya nagkakaroon daw sila ng turf war. Sa tingin ko, intriga lang naman ni Montulfo yun. Intriga lang yan ni Montulfo kasi nga si Montulfo gusto niya na yung kapatid niya, either si Erwin Tulfo o si Rafi, tumakbong presidente sa 2028. Ang bato ng administrasyon. Ay mukhang nagkakaroon ngayon ng mga nagtutulak na si Torre na lang ang ibang bato. O yun. Medyo medyo sinisiraan na ngayon si Torre. Pero sa isang banda rin, ito rin ang masasabi ko kay General Torre. General Torre, nagkatabi tayo noong hearing doon sa Kongreso. Nagkakilala tayo ng panahon na yon. Sana makarating sa iyo tong advice ko. Sana makarating sa iyo. General Torre, ko maraming beses kitang sinaluduhan. Maraming beses kitang pinagtanggol. Panahon pa noon ng kay Kibuloy, nung hinahanap mo si Kibuloy, sinisiraan ka na wala naman daw mangyayari sa ginagawa mo. Hindi. Iko, naniwala sa iyo. Alam nyo yan, mga kabunyog. Alam nyo kung paano ko pinagtanggol si Torre doon. Dito na naman sa pag-aresto kay Duterte, sinuportahan ko na naman siya dyan. Tama yan, General Torre. Nung nagkaroon ng pagdinig hearing sa committee ni Amy Marcos, saludo na naman ako sa iyo, General Torre. Wala akong sinabi sa iyo na negative. Pero sa pagkakataong ito, General Torre, unsolicited advice dahil hindi naman ako ma-impluwensya sa iyo. Nagkita lang tayo unang pagkakataon nung hearing sa Kongreso. Sandali lang tayo nagkausap noon. Pero itong masasabi ko, General Torre, maraming pwede pa talagang mangyari sa iyo. Pagdating ng panahon, malay nga natin, kunin ka sa politika. Parang katulad ni Bato. Pero ang pakiusap ko lang sana sa iyo, General Torre, yung record mo, kung anong tama, gawin mo. Kung anong tama, kung anong para sa bayan, ipaglaban mo. Susuportahan kita diyan. Pero sana rin talaga, hindi ka magbago. Yun. General Torre, sana hindi ka magbago. Nasa likod mo kami. Pero wag kang magbago, sabi ni E. Ano yan? Kung hindi ako naniniwalang lumaki ang ulo mo. Hindi ako naniniwala. Paninira lang yan sa iyo ni Montulfo. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo mo. Yan ulitin ko. Hindi ko sinasabing lumaki na ang ulo mo. Hindi ako naniniwala doon. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo. Alright. Wag kang lamunin ng iyong posisyon. Wag kang lamunin ng kasikatan mo dahil marami ang nagtutulak sa iyo ngayon. Nung isang araw may meeting akong din inattendan. Ang gusto nila ikaw daw i-drumbeat na posibleng maging vice president sa 2028 or kaya president. Sabi ko okay lang, sige, ganun natin. Kaya lang sana General Torre, sana wag kang magbago. At sana manatili kang naninindigan kung ano ang tama para sa bayan. Kung ano ang mabuti para sa bayan. Panindigan mo yan. Live ito, Kabunyog Roy Hukaban. Ano yan, General? Saludo kami sa iyo. Kaya lang, yun nga, ako hindi naniniwalang lumaki na ang ulo mo, tulad ng sinasabi ni Montulfo. Pero sana nga, wag lumaki ang ulo mo. Yun. At sana, patuloy mong panindigan ang tama para sa bayan. Yun. Kasi ako, ganun ang bunyog. Ganun si Atty. Enzo. Kung ano ang tama at para sa bayan, yan ang ating ipaglalaban. Okay? Alright. Ako, pinagtatanggol ko. Yung desisyon mo na kung anong reshuffle, paano ang nakikita mong maganda para sa PNP, gawin mo. Hindi naman talaga under ang PNP chief ng NAPOLCOM. Hindi naman yung nakikita ng salamat Roy Hukaban sa donation mo Yung nakikita ng PNP chief na reshuffle, hindi naman subject to na approval ng NAPOLCOM yan. Wala naman ganyan. Okay? Alright. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat.